sa Senate. Pakinggan niyo po ang sagot ni Alan Peter Cayetano dito, mga bossing. Tinitiyak ko mahe-hurt, no? Si Jinggoy sa sasabihin po ni Alan Peter Cayetano. Paano kung hulihin si Jinggoy? Napanood niyo sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato? It'll take time pa. Are you... Oh, it will take time pa daw pa. Paano, sabi ng reporter, paano kung hulihin si Jinggoy, SP? Ano po? Kumbaga, ano ang gagawin ninyo? Oh, sabi ni Alan Peter Cayetano, it will take time pa. Okay? Pero kapag ka nangyari na yon, ano po ang gagawin, sir? willing to protect Jinggoy rin po, sir? Ang layo, local court yung kay Jinggoy international yung Ako po, talikuran, igilid muna natin yung kay Bato de la Rosa na international court na sinasabi ho ni Alan Peter Cayetano. Ilagay mo natin sa Gedli. Mukhang ibibigay, ipapakulong agad itong si Jinggoy Estrada kapag ka ano. Yan po yung basa ko doon sa kanyang pagkakasagot. Ang layo kasi yung kay Bato de la Rosa, international daw ho, base kay Alan Peter Cayetano. At etong kay Jinggoy, local court ho ito. So, ibig sabihin, gagalangin. At kapag ka 6 na taon pataas ang posible na magiging kulong, pwedeng arestuhin doon sa loob ng Senado, mga kababayan. Pihado po kapag ka narinig ni Jinggoy Estrada to, magtatampo ito kay SP, ano ho? Mga bossing, malapit na ho yan, mga kababayan. Bakit po? Sa nakikita ko po kasi dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mabilisan po eh. Yung mabilisan na talaga, kumbaga, ano tawag dito? Talagang hindi pinaghihintay ng matagal ang tao. Ano po, kay dating Pangulong Duterte, alam na nga ng dating Pangulong Duterte na may corruption daw po sa DPWH, pero ano ang ginawa? Wala lang, inupuan lang. Ni wala ngang kinilos o ginawa sa loob ng 6 na taon para may mahuli, maaresto, masugpo ang panghuhut-hut dyan sa loob ng DPWH. Di po ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos, eto, mabilisan ho, mga bossing. Hindi mabilisan na hindi pinag-iisipan. Pero, inuuna yung mga ganitong bagay. Nako, Boss Jinggoy. No? Wag naman sasama ang loob mo. Tingin ko magiging masaya ka naman doon sa loob ko sakali. Hindi, kasi yung mga kababayan, ang ibig ko sabihin na magiging masaya si Boss Jinggoy doon sa loob. Kasi nandun, kaibigan niya naman si Senator Bong Revilla, mga Boss Chief Amoser, di ba? At least, meron siyang kaibigan doon sa loob. Sabi ni Founder, maroromansa ka doon. Gabi ka, iniiwasan ko nga yung mga ganyang yung mga ganyang talakayan eh. Sabi ni Joel Q, daming tubo sa loob. Hindi, tingin ko naman, kahit papaano, hindi paglilinisin ng mga tubo itong sila Jinggoy Estrada. Bagay, kung sakali na paglinisin ng tubo si Jinggoy Estrada doon sa loob, mga kababayan, magiging masaya naman po yan. Bakit? Kasi kapag kayo pinaglinis, at least hindi ka mababagot, hindi ka tatamare, hindi ka, yung tipo bang walang lang ginagawa. Di ba ganun kapag ka bagot na bagot ka? Kahit gusto mong kutkutin mga kababayan. Okay? Matutuwa. Kala nyo kung saan tayo mapupunta diyan sa linis-linis tubo na yan Ngayon mga bossing, kung sakali naman na proteksyon na naman ng Senado, ito lalo pong babagsak, mga Boss Chief Amoser, yung percentage o yung trust rating ng Senado, mga kababayan. Dahil ngayon tingnan nyo nga yung percentage ng Senate, yung trust record nila, bagsak na, sadsad ng 27%. Bakit, mga kababayan? Kasi dito sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano, mga bossing, biruin nyo, 3 days pa lang, o 72 hours pa lang nakaupo bilang Senate President, meron ng mga madramang mga barilan doon sa loob ng Senado. Diba? At alam nyo mga kababayan, alam ng mamamayang Pilipino na talagang ang dahilan lang kung bakit nagpalit ng liderato doon sa Senado ay para po mapabagal, matigil, mahinto, or mamanipula nila yung impeachment ng Vice Presidente na si Sara Duterte.
Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit po ganyan yung trust po ng taong bayan sa Senado ngayon. Basahin ko ha. Oh, bumagsak ang public trust sa Senado kasunod ng biglaang palitan ng liderato habang nananatili matatag at tiwala ang publiko sa Kamara matapos ang pag-impeach kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito na lang po ang isang patunay kung bakit po mataas ang trust rating po ng Kongreso, mga bossing. No? Tingnan, isa na lang ho ito ha. Tingnan niyo po yung mga nanguna na mga congressman doon po sa mapag-usapan yung impeachment. Yung anak ni yung congressman namin, yung anak ni Akop nanalo, mga kababayan. Sila Chua, si Joel Chua, sila Beatrix Luistro, sila Abante, yang sila JJ Suarez, halos karamihan po nung mga nauuna o nagpupush ng impeachment sa Vice Presidente, nakabalik po pati po yung One Rider Party List na si Congressman Rog Gutierrez, nandiyan din nakabalik, mga kababayan. O di po ba? O, tapos ang makikita mo talagang fair sila doon sa Kongreso, lahat ipinapatawag, pat ultimo ang Vice Presidente ipinapatawag. Sabi ni Sir Chris Angel, mas transparent kasi ang House of Representatives. Ang Vice Presidente naman kasi, pagkakataon niya na ito para maipaliwanag sa publiko, sa mamamayang Pilipino yung mga issue sa kanya doon sa impeachment, pero hindi niya pa pinuntahan. Ngayon, ano iisipin ng mga kapwa natin Pilipino sa ganyang estilo po? May itinatago ang Vice Presidente. Kaya hindi sila makalitaw, hindi sila makalutang. Kaya ayaw nilang magpakita. Di ba? Kung gusto mong maging kakampi ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, baka umpisa pa lang po na ini-issue ka. Nagpapaliwanag ka na sa mamamayang Pilipino. At least, naiintindihan, nalalaman ng bawat Pilipino kung ano yung posisyon mo, kung ano talaga ang katotohanan, at pag napaniwala mo, kakampi mo kami. Pero hanggang ngayon po, wala tayong naririnig, nakikita na mga depensa nitong kampo ng Vice Presidente. Sabi po ni Ma'am Neng Gigi, sila ehersito, subiri, nasa minority na. Kulang pa ng 2 senador para mapalitan si Cayetano bilang SP. Dahil po siguro, nagmamadali kayo, di pumunta na po tayo dyan, Ma'am Neng Gigi, nasan ba yun? Ito, sige na. Ito, ikaw talaga. Just to be sure, and we hope to start. Sa sobrang tagal na ni Ma'am Neng Gigi na nakasuporta dito sa ating channel, alam niya na yung pagkakasunod-sunod ng ating vlog.